Okay guys, isa na namang ampli ang ating gagawin. Ito, binubuksan na natin ang mga tornilyo. Bagong-bago pa na concert. Tanggal din. Oh, yan. Kailangan natin ang ilaw doon. Okay guys, so tingnan nyo. Ang dumi no? Kasi almost 2 years na siya. Hindi siya nagkiklik. Ito yung hindi nagkiklik. Pag hindi ito nagkiklik, meaning to say, mayroon siyang DC voltage coming from the speaker. So may lumalabas na DC dito. So ang problem nito ay titikin natin itong mga resistor na ito. Yan ang kanyang matching preamp or summing amplifier. In other words, summing amplifier niya itong mga transistor na to para hindi siya mag-produce ng DC output sa speaker. Ito yung mga output niya. Ito, may DC dito. Kukuha ko ng tester, ipapakita ko sa inyo paano malaman na mayroong DC lumalabas. So yan naka-power on yan. Hindi siya nagki-click ang relay. Yan guys, set nyo sa 20 volts DC. Ano, 20 volts DC. Volts DC. Oy, wala. So, ibig sabihin, pag walang lumalabas na DC, check natin yung supply ng relay. Relay. Ang susunod natin checkin. Ulitin natin Punta tayo dito. Wala. Dito, wala. Dito, wala. Okay. Wala siyang So, taasan natin ng range. Taasan natin ng range. Ayan, nasa 200. Check natin ang supply ng ampli. Ayan. Hindi siya stable. Hindi siya stable. Hindi siya stable. So, meaning, may problema tayo. Hindi sa summing amp or kaya sa matching preamp. Ang problema niya ay sa supply.
buo naman ang fuse. So, ayan, oh, walang putok ang fuse. So, check natin to. Check natin to. Okay. Patayin muna natin. Tayo ay mag-check ng mga voltahe para nang sa ganun malaman natin kung ito ay normal. Ang normal voltage nito ay nasa 49 or 50 volts or 52 volts, something like that. Dito, bago pumasok ng transistor. Ang nasukat lang natin ay 37, hindi pa siya stable. Ang ibig ko sabihin, hindi permanent. So, intermittent siya. Minsan meron, minsan wala. Okay. Natanggal natin ng mga tornilyo. So, yung likod, balik pa rin natin. Ito ang mga tornilyo sa likod. Bagong-bago pa. Wala pang kagas-gas-gas-gas. So, ganyan talaga. Hindi talaga tumatagal itong mga ampli na ito. Huwag nyo munang i-attempt na alisin yung mga alikabok. Kasi yon, pagka inalis nyo na, paano kung natuklap na yung mga resistor, yung color coding. Kaya huwag nyong babrasan kaagad-agad at nilinisan. Kasi may tendency na yung mga resistor, say for example, na sunog or umiinit, sumasama yung kanyang color coding. Ganon din sa transistor, kaya huwag kayong basta-basta magbabras o lilinisan. Check nyo muna lahat kung ito ay normal. Na-encounter ko na yan, yung problema na yan. Before kasi, nilinis ko. Adi ako ngayon ang nahirapan. Nahirapan ako. Dahil mahirap hanapin ang value. Maghahanap ka ng kamukha niya. Maghahanap ka ng diagram. Yan yun, hindi ko nilinis. Para nang sa ganun ay hindi ako mawala sa kung may sira man, mayroong nasunog, may natuklap, hindi ko mawawalis at hindi ko mababras. Saka na tayo maglilinis pag tapos nyo lang na-examine. Ayun guys, dami tatanggalin.
Kailangan mo talagang tanggalin, hindi mo iiwan. Ayan guys, yung mga amplifier na ginagawa ko noon, ang lalaki ng resistor. Ayan guys, kita nyo na. So yan ang susundan natin tong parte nito. Yung kanyang output kanina pinakita ko na. So wala akong nakuhang DC. Ito yung kanyang supply, may fuse. Ayan. Lang muna tayo sa lagay natin sa diode. Malit lang ang tester ko, guys. Ayan o, mayroon siyang buzzer sound. Pag ito ay nag-buzzer sound, ibig sabihin, yung kanyang fuse ay buo. Yan, buo siya. So, ito ang hindi buo. Open siya. Anong gagawin nating remedyo, guys? Gagawa tayo ng sarili nating fuse. Guys, parang mali yata tayo. Ulitin natin. Ganito pala ang direksyon niya. Pag ganun. Wala. So, alamin muna natin kung may short. Bakit pumutok ang fuse? Saan yung capacitor? Uy, wala. Check na natin yung mga output transistor. Uy, may shorted. Yan, shorted siya. So, ito po ang nakikita kong posibilidad. Ayan o, pare-parehas ang indication. Lahat ng paa tumutunog. Ganyan po kabilis ang mag-detect ng ng sirang transistor. So, kuha tayo ng lead, panghinang. Tatanggalin natin yung lead niya. Set natin sa diode
with buzzer. Ayan. Sira siya, shorted. Ito, leak. Why? Bakit leak siya? Okay, tingnan nyo yan. 1,199 or 212. Tapos dito sa kabila ay 800. So, dapat yan 800 din dito sa kabila. So, leak yung isa. Okay. Dito naman tayo sa positive, negative. Ayan. Buo yan. Ganyan ang marireading nyo pag normal. Ito guys, ay sa isang channel. Itong dalawang to ay sira. Ito shorted, leak. Ito okay itong dalawang to. Check natin itong dalawa. Ayan no. Ang normal niya ay 892, 828, 831, 836. Bakit hindi pare-parehas? Kasi ito, bawa, first number, ito na yan, first number niya. Yan ang pinagbabasihan. Pag pumasok sa 8, okay na yan. Itong 31, bali sa resistance ng transistor at saka itong tester. Yung tinatawag na parallax error. Ayan o, 800. Pasok siya. Babalik na rin natin kasi ito ay NPN. Ayan o. So, base, collector, emitter. Ito namang isa. So, okay to apat. Dalawa lang ang sira. D8 900 NPM ang nadali. Ang PNP okay. Bago nyo tanggalin guys, isulat nyo na yung numero niya. Mabalik na rin natin. Isusulat nyo ng ini screwdriver D8 D8 D9 D98 D998 D998. Ganyan ang paggawa. Bago mo tanggalin ito, sulat mo dyan. Yan guys, kinakabit na natin ang bagong transistor na sira, na shorted. Nakakabit na natin. Pang matesting natin, malaman natin kung ano pang problema.
guys, nahinang natin yung output transistor mo. Nahinang na natin yung output transistor. Sana normal ang kanyang output speaker na walang lumalabas na DC voltage sa terminal ng speaker. Pag may DC voltage, hindi mag-click ang relay na ito. Yan ang unang-unang papakinggan nyo, guys, pag kayo ay gumagawa ng amplifier. Yang DC voltage, makakasira ng speaker, masusunog, at saka pangit ang tunog ng ampli kapag mayroong DC.
tayo. Tapos na. Yun, tumunog ang relay. Ganun ang inaantay. O, dong. Lagyan mo ng music. Yan guys, patutunogin na natin yung ating ampli na hinayo. Ayan o. PLS subscribe and like the video.